Ito si Dex, oh. Dex, magsalita ka naman. Para makapag-share ka sa Aglipay, no? Aglipay, parang Catholic din to halos. Ayaw, Aglipay. Mayroon kasi ako mga Katoliko dito ng mga barkada, which is na yung majority ng sinishare ko patungkol dun sa about dun sa mga batikos ni Eli Soriano patungkol dun sa Rebulto nyo nga na sinasamba. Pero yung may nakausap ko dito na kaklase ko, sabi niya ay parang hindi daw nila yung sinasamba, pero napapansin ko mostly kapag patungkol na sa itim na Nazareno, parang hindi na sinisimbolize yung action na pine-perform nila, parang sinasamba na talaga nila yung Yun yung mali mo, bro. Kasi yung makikita mo na kaguluhan na yan, wala yung pinagkaiba dun sa pagkakagulo nung dumadaan na si Kristo papuntang Jerusalem. Kasi prophecy yun nung tinatawag na prosesyon. At ang prosesyon mismo dun si Kristo. Ngayon nagkakagulo din dun, bro. Letra por letra. Kaya nga yung mga apostol dun, hirap na hirap. Hirap na hirap yung mga apostol dun. Oo, kasi nagkakagulo nga yung mga tao kasi si Kristo nga nakakapagpagaling. So, ganun. Has a fan then. Like, you think Kasi they're actually yung like intention, yung intention kasi na gumaling ka, gagawin mo talaga lahat gumaling ka. Kasi may nararamdaman ka sakit eh. So, hindi kasi bro pagsamba, pagkagulo, magkaiba kasi yun bro eh. Magkaiba siya. Iba yung nagkakagulo kasi may celebration at gusto mong gumaling. Iba naman, tandaan natin, ang highest form of worship, nalilimutan natin, ang highest form of worship ay hindi pagkakagulo. Ang highest form of worship ay pagkain ng Eucharist. Pag-inom, yun yung pakikisalo sa hapag ng Panginoon. Kaya nga may altar. Yung procession, celebration yan. Ngayon, yung celebration, dun sa itim na Nazareno, miraculous kasi yun. At yun yung nagre-representa talaga ay Kristo kasi si Kristo talaga nakakapagpagaling. we also like... What if we all know naman na hindi lang meron din kakayahan yung kalaban na magpagaling. What if yung kalaban yung nagpapagaling? Hindi. Kasi tandaan natin bro, makinig ka, no? Yung faith bro, yun yung nagpapagaling sa'yo, hindi si Satanas. Pero na lang, kung may faith ka ba kay Satanas para papagalingin ka ni Satanas? Wala. O wala ka palang faith kay Satanas. Tandaan natin, makinig ka muna. Nung pinagaling, nung merong faith yung bulag yung dinudugong babae, ang faith niya bro, mahawakan niya lang dulo ng damit ni Kristo. Material. No, kagaya ng rebulto, material, dulo lang, mahipo niya lang, gagaling na siya. Kung wala siyang faith, hindi siya gagaling. Pero dahil may faith siya, napagaling siya ni Kristo. At hindi yun galing sa demonyo kasi yung faith mo, iyan ay bigay yan ng Diyos. Efeso 2:7 hanggang 8 hanggang 9. Kaya hindi pa rin obra yung what? Ipapagaling ka ng Diablo kung may pananampalataya ka sa kanya. Una sa lahat, ang Diablo hindi kanyang kayang galawin as long as ikaw ay nasa state of grace. Alam mo ba yung state of grace, bro? Catholic, ka di ba? Glipay, naturo ba sa iyan? Yes. State of grace. Anong verse yan? Nandiyan yan sa 1 John 2, verse, I think 5 to 7, yung sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala at hindi maaaring magkasala. As long as ikaw ay nasa estado ng biyaya at grasya ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka anak ng Diablo. Kaya nga yung mga sinasabi na napoposes sila, ang unang tinatanong diyan ng pare, nagsisimba pa po ba kayo? Kasi kung nagsisimba ka pa, hindi ka kayang galawin ng Diablo, bro. Sabi nga ni Saint Paul doon sa unang Korinto 8, tsaka unang Korinto 10, talatang 20, nasa 10 yun,
yung mga pagkain na niritwalan ng mga pagano, niriritualan nila yan, ay walang wala yan sa iyo. Kahit kumain ka niyan o hindi ka niyan kumain, no? Hindi ka magkakasala, hindi ka rin kayang ilayo sa Diyos, hindi ka rin maglalapit sa Diyos. Sabihin, yung mga kasi malakas ang pananampalataya mo dahil sa mga nakakaalam ng katotohanan. Kung malakas ang faith mo, bro, hindi ka basta-basta kayang galawin ng diablo, bro. At yung mga nasa prosesyon, na mga itim na Nazareno, malalakas ang pananampalataya ng mga bro, nakikipagbaliyahan yun doon eh. Kung hindi malakas ang pananampalataya, magagawin mo doon. Makipag-unahan ka doon, wala kang faith, ang gagawin, naglalaro ka, masaktan ka doon, ha? Masasaktan ka doon. No? Mahipo mo lang yung itim na Nazareno. O, ang alam mo anong gaano kalakas yung pananampalataya nila, bro. Pag may sakit sila, yung mga kamag-anak nila may sakit, kukuha yan sila ng panyo. Ibabato doon sa itim na imahe ni Kristo. Pag pinunas na yun doon, dahil sa faith nila, pag ipinahid nila yun doon sa mga mahal nila sa buhay na may sakit, gagaling. Yun yung faith nila. Yun yung faith nila. At yun Okay. yung faith ng mga nasa Roma. Kaya pag nagsisimba tayo, hindi ako karapat-dapat, di ba, na magpatuloy sa'yo. Kung yung sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yun yung pananampalataya nung Romano na centurion. Dahil may sakit yung kanyang kawal. I think anak nga niya yun sa tradition. Parang anak niya yun eh. So ganun kalakas yung faith nila. Hindi mo kailangan na pupuntahan ka ni Kristo, bro. Makausap mo lang, kinausap niya lang si Kristo eh. Pahid lang ng imahe. Yung pagpahid ng imahe, parallel yan doon sa paghipo ng damit ni Kristo. Gumaling eh. 'Di ba? Ibig sabihin, Right, tanong ko lang. biblical yan. Tanong ko lang, saglit lang. Ano 'yon? Kasi merong verse sa Bible na patungkol sa worship Him in spirit. In spirit and Hindi in mo truth. alam yan, bro, yung worship in spirit, bro. Kala ko aglipay ka ba talaga? Parang hindi ka aglipay, bro eh. Ang worship in spirit, hindi yan yung nagsasabi, ang pagdalangin, ang pagsamba sa espiritu at katotohanan, bawal ang rebulto. Walang nakasulat na ganyan, bro eh. Na ang pag-worship sa espiritu at katotohanan ay walang material involved. Kasi kung babasahin mo, yung parallel niya na magsiawit kayo, pray. Magsiawit kayo sa ukol sa espiritu. Alam mo ba yung verse na yon? Magsiawit nga kayo ng awiting ukol sa espiritu. Yung worship song natin, awit ukol sa espiritu yun. Pero anong ginagawa natin? Meron bang material na tayong ginagamit? Yes po, meron tayong material na ginagamit. Ngayon, yung magsasamba kayo sa espiritu at katotohanan, iyan yung tinatawag na Eucharist. Pag inakyat mo yan sa taas, sabi ni Kristo doon, no? Di ba sabi niya, nag-uusap yan sila eh, ng babae. Sabi niya, sino man ang uminom sa bukal o sa tubig na ang ibibigay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pagsamba sa espiritu. Bro, at katotohanan, yun yung katawan at dugo ni Kristo. At iyon ay material. Anong klaseng material? Banal na material. Dahil yun ay katawan at dugo ni Kristo. Pag sinabing material, no? Yung material, matter. Kagaya natin tayo material tayo. Galing tayo sa alabok, di ba? Kaya nga yung katawan natin, kayang ng mga doktor yan. Kung meron bang konting iron, meron ganito, ganyan. Mga material yan eh. Napapag-aralan nila yan eh. Di ba? So, hindi porket sinabing magsisamba kayo ukol sa espiritu at katotohanan, bawal na ng material kasi ikaw mismo, sarili mo, material ka. Ano yan? Genesis 1:27, Genesis 2:7, diba? Kailan ka magiging espiritu? Pagpatay ka na. Ecclesiastes 12:7, Santiago 2:26. Ay, dun pa lang tayo makasamba sa espiritu at katotohanan. Ang ingot naman ng unawa natin sa Bible pag ganyan. Pero na lang, kung meron ka mabasa dyan, ang pagsamba sa espiritu at katotohanan, bawal ang material. Una sa lahat, in-explain sa Hebrews 9,
No? Yung pagsamba sa spiritual. Pag sinabing spiritual, isa dyan yung, siyempre, yung makarelihiyon, yung faith, spiritual yan. Meron naman material doon na ginagamit yung mga ano, at ang tawag nila doon ay kagamitan sa pagsamba. Meron ko pang gawa sa ginto, gawa sa pilak, yung kopa ng Panginoon, 'di ba? Ilagayan ng tinapay, yung Ark of the Covenant. Basahin mo yung Hebrews 9 whole chapter. Mga banal na kagamitan na ginagamit sa pagsamba, nakasulat doon. Ibig sabihin yung mga Hudyo pala, hindi sila sumasamba spiritual, ay hindi nga nila nakikita si Yahweh. Paano nila hanapin ang mukha ni Yahweh para nagdadasal sila doon sa 2 Kronika 7:14. Yung tinapay, yung mana na bumaba galing doon sa langit. Ayun ang tinitignan nila bilang mukha ng Panginoon, mukha ng Diyos. Para pag nadadasal din sila, doon sila humaharap. Di ba? At ang mukha na yun, sa katuparan, si Kristo, ako ang tinapay na bumaba sa langit. John 6. Oh. Di ba? Letra por letra. Sa yun yun, bro. So, hindi ko alam, bro. Ano ka ba, bro? Nag-aaral ka ba dyan sa Aglipay? Kasi parang hindi Aglipay yung view mo, bro, eh. Parang Yeah, Protestant. like, is it like Aglipa and Roman Catholic should be like parallel? Kasi, parallel talaga yung doktrina ng ano, eh. Kaya medyo duda ako sa'yo, bro. O, na-influensyahan ka lang ng mga view ng mga born again. Bitaw no? Brother Dex. Na-influensyahan ka ba ng Oo mga nga, born parang again? ano, O born parang again? born again siya. Bro, boy, Oo, kasi parang born again siya. alam ng mga ano, pagsamba sa espiritu at katotohanan, alam ng mga Aglipay yan. Mga pare, tanongin mo mga pare doon. Tanong mo sa mga pare na Aglipay, paano po ba yung pagsamba sa espiritu at katotohanan? Wala po bang material? Hindi, Eucharist yan. Sabihin sa'yo. At ang Eucharist, iyan ang katawan at dugo ni Kristo. Hindi lang katawan at dugo. Soul and divinity. Buhay na Kristo. Buhay na Kristo. Di ba? Glorified body ni Kristo yan. Glorified body ni Kristo. Buong ano yan. Hindi iyan yung sinasabi nila na parang cannibal na sa'yo yung paa, sa'yo yung kamay, sa'yo yung ulo. Hindi yan. The whole presence ng buong Naging katotohanan nga eh. presensya. Is that Soda Pop lang from the music? Medyo lang ang Ate Ren. Medyo lang yung background. I thought it's Soda Pop kasi I cried watching Sorry. K-pop Demon. I cried watching K-pop Demon Hunters. Pero yun nga, Dex, mamen ka na, Dex, bro. Ano ka ba? Ano ba ang church mo? Kasi Antonio na Kristiyano, hindi kinakaila ang church. Matagal ng history ng Catholicism yan. Per century. Patay kung patay yan. Pwede kang tumakbo. Pwede kang magtago. Huwag mo ikaila ang church mo. Huwag mo ikaila si Kristo. Pag kinaila mo si Kristo, na kagad, no? Baklas ka agad sa biyaya at grasya ng Diyos. Hindi naman religion yung makakapagsalba sa tao, di ba? Ha? Hindi naman religion yung makakapagsalba sa tao, di ba? Ano? Ayan na. Ano, bro? Hindi ka Hindi daw naintindihan? religion yung makapag ligtas sa tao, sabi niya. Hindi ka nga, bro, hindi ka Aglipay, bro. This is kind of, like, So, ito, bro. okay. Dahil lang sa Coming amin, from someone ano who ang heard this several ano times. ang etymology ng salitang religion? Ha? Ano yung etymology ng salitang religion? Hindi mo alam, no? Yun lang. Bakit yung sinasabi na hindi relihiyon ang makapagligtas? Tapos hindi nyo pala alam yung meaning, deep meaning ng salitang religion. Wala na. Ang alam nyo lang modern lens. Sana Kasi lang yan ang Hear me out. nasa likod lang sila ng nasa likod lang sila ng misa sa may pinakadulong upuan. Hindi ko alam kung Aglipay ito eh. Baka Aglipay ito. Feeling pero ko, sa mga is not, pastor eh. hindi siya aglipay. Feeling ko hindi siya aglipay. Pero ba't kinakaya mo yung church mo? Ano ba yung church mo talaga? Aglipay ako pero Asan sa doktrina ng Aglipay na hindi makakapagligtas ang relihiyon? Nasaan? Meron kang reference? Baka nahaluan ng kailangan. Huwag mong kalad ka rin yung Aglipay dito, bro, sa kahihiyan, bro.
Nakakahiya naman sa mga tunay na aglipay. Mga kaibigan namin sila. Hindi. Yung, Hindi. wait lang. Bro, sabihin mo na yung totoong church mo, bro. Huwag ka magsinungaling. Masama yan. Baka Nag-uusap tayo nominal sa salita uncle. ng Diyos. Aglipay ako pero mayroon akong mga sides na hindi agree patungkol sa religion ng parents ko at siyempre sa Yun nga, Ano nominal na, na sino yung nagtuturo sa'yo ngayon? Kasi may nagtuturo sa'yong iba. Hindi naman yan bago yun. Hindi yan kasi bro na sa pag-aaral mo, ang talino ko, kaya nalaman ko ang relihiyon na hindi nakapagligtas. Narinig mo yan eh, di ba? So sa kanino mo yan nakuha? Sa mga born again. So mali yung born again bro, mas tama pa yung naglipay sa kanila. Ngayon ang tanong ko sa, alam mo ba yung term na religion? Anong ibig sabihin yan? Yung deep meaning niyan? Alam mo ba yon? O yung modern na lang? So tandaan natin yung deep meaning ng salitang religion, relegare. Yung repeated yan, di ba? Pag di ba? Ibig sabihin dyan, reunite or to bind back. Bakit bind back? Kasi naputol nga tayo bilang sanga sa puno na ang Diyos. Kailangan tayong maiduktong sa puno. Yun yung religion. Yun yung gusto ni Kristo. Ngayon, ang propaganda nyo ganito, hindi makakapagligtas ang relihiyon. Kung hindi, ang relasyon sa Diyos. Parang tatagalugin Yeah, ko. that is yun yung true. sinasabi ko, relationship So, with tatagalugin ko bro ha. Tatagalugin ko ha. Tatagalugin natin lahat. I-replace natin ng ibang term. Ganito yan. Hindi mo kailangang makipagrelasyon muli sa Diyos, pero ang makakapagligtas sa'yo ay relasyon sa Diyos. Ano yung dating bro? Contradiction. Contradiction, ironic. Ironic kasi yan. Ngayon, bakit sila nagkamali? Yung hangarin kasi ng mga born again bro, Mailayo. is sama-sama. Kaya tuloy kinakasihan sila ng diablo, hindi ng Diyos. Kasi pag nagkakamali ka, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang gumabay sa'yo. Hindi ang banal na Espiritu Santo na Panginoon natin ang gumagabay sa'yo. Sinasabi niyo po na perfecto dapat Mag-mute ka muna bro, nagsasalita pa ako para hindi tayo magsabay. Sorry. Ang diablo ang gumagabay sa iyo. Bakit po? Nagkamali ka eh. Hindi mo kailangan ng makipagrelasyon ulit sa Diyos, pero ang kailangan mo, relasyon sa Diyos. Kasi iyon ang meaning ng religion na hindi naintindihan ng mga modern pagan. Ang modern pagan kasi, mga protestante. Pag sinabi That's kasing the pagan, burn. sakit ba? Pag sinabi kasing pagan, sa 1724, tatag ng tao. Yan ang pagan. Or civilian. Civilian. So being pagan is not about like worshiping like gods such as like Zeus, Hera, like Maling sila, mga civilian. Pero sama na rin yon. Yan kasi yung unang kinapitan ng pagan eh. Pag sinabi kasing pagan, civilian, tapos tayo naman soldier. Ibig sabihin, mga pagans. kawawang nila lang ba, mga ganun, mga pagan. Ngayon, ang modern pagan, dahil tatag ng tao yung mga sinaunang pagan at labas sila sa Catholic Church, ito naman ng mga protestante, mga modern pagan. No? Mga modernong pagano to eh. Ngayon, yung aral nyo, ironic. Saan galing yan? Sa Diyos? Sa demonyo yan. Ngayon, bakit kayo nagkamali? Kasi, bakit yung ginagawa yung ganyang klaseng propaganda? Kasi yung mga born again, yung mga ganyan, ang gusto nila, yung attention mo, wag nang i-focus sa church. Kung ano yung history ng church. Ang i-focus mo yung intention mo dun sa ginagawa nyo, kung ano man yung ginagawa nyo na yan. Kasi yun yung relasyon sa Diyos eh. So hindi mo naaaralin ngayon yung history, yung kasaysayan ng church, ng Christianity, kasi hindi mahalaga. Hindi mahalaga ang religion eh. Hindi mahalaga yan. Huwag nating aralin yan. Ang aralin natin, relasyon sa Diyos. Para hindi mo naungkat yung pagkakatatag ng iglesia nyo. Kasi una sa lahat, watak-watak na rin naman na yung mga na yan. Dahil sa ganyang pananaw eh. Kasi hindi na kailangan ng relihiyon. Magtatag na lang tayo lahat ng mga church. Ang kailangan naman, relasyon sa Diyos eh.
Yun naman daw kailangan eh. So nagtatatag sila ng mga iba't ibang mga denomination ng dami-dami. Sobrang dami, di ba? So yun yung nangyari sa inyo sa kung nakikinig ka sa mga yan, bro. Mas tama pa ang aglipay kaysa dyan sa mga yan eh. We realize na Protestants are not being called heretics for no reason. Mm-mm-mm. Mga ano talaga yan sila, kaya sila heretic kasi nahiwalay sa katuwiran ng Diyos, Roma 10, at nagsumikap o sa sariling pamamaraan, gumagawa sila ng katuwiran nila sa sariling pamamaraan, sa sariling pagsisikap. Kaya nagkakamali. Hindi kagaya ng stand ng Catholic Church, hindi tayo nagkakamali kasi nagpasakop tayo sa katuwiran ng Diyos. Hindi sa katuwiran ng ating sarili. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, niregalo ng Diyos yun. Sa kanila, sariling pag-iisip, sariling imbento. Like they are leaning on their own understanding talaga. Yes, tama. Tama ka dyan. So, yun yung Dex. So hear me out, Sad. Like, Saan hear sa me out. Bible? Sige, sa amin. Sabi niya, galing daw sa Bible. O sige. Okay, hear Bigyan me mo out sa from one thing na from Protestants like I constantly hear. Kasi they said na you don't need a church to be ano ba yun? To be to worship God or something. Like sabi nila you don't need a church daw. Saan kaya yan sa amin, Bible verse? Sige, pasabihin natin. Dex, sabi mo, biblical yan. Asan talata natin mababasa na hindi kailangan ng relihiyon? Kung hindi, relasyon lang sa Diyos ang mga asan talata? I don't think so. Dex. Sabi niya biblical eh. Sabi niya, Dex, saan talata, Dex? May binigay sa yung talata? Yung mga protestante? Kakinig mo sa kanila, binigyan kanila ng Bible verse? Asa? Kasi yung pandalin lang nila eh. Diba? Bigyan mo kahit isa lang. Kahit diwa lang. Tignan natin kung magkadiwa. Wala eh. Tagal ko na nakikipagtalakayan, pastor pa nga eh. Wala namang maibigay na talata. Oo nga. Problema dyan, nakakahatak pa ng Mga walang utak. Kasi, ba't nila nakahatak? Sayang. Emotion kasi yan, ginagawa nila. Emotion. I think they do that just to Kabait-baitan manipulate effect. people though. Bait-baitan effect. Yeah, tama. I think they do that just to manipulate people though or like Yes. Kasi wala ka na sa sakto. Diyos. Yan yung tinatawag na nagaan yun. Diba? Magbabait-bait Same para like mamanipula INC, ka nila. right? Yes. Isa yan. Sa INC naman, ano naman yan, matalumpati naman sa INC, matalumpati. Hindi Katulad naman. nung uncle, yung word bride ba yun? Yung pastor na nakadiskusyon ko. Ang ano niya, tinitindigan niya, hindi na nagkakasala kapag born again. Ay. Bugbog Hindi nga na siya naman dun. nila naintindihan yung yung parang ROG, hindi nila naintindihan yung 1 John 2. Kagaya ng kalakal. Ang Pastor nga sinasabi kasi doon, Oo, parang kung gusto mo maging anak ng Diyos, maging estado ka, nasa estado ka ng pagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin kasi ng anak ng Diyos na sinasabi doon, estado ng grasya ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, anytime na mamatay ka, nasa ganung kang klaseng estado, hindi ka mapupunta ng impyerno. Kasi sabi nga sa Roma 8 talatang 1, ang nakay Kristo ay hindi na mahatulan sa papaanong paraan. Yun yung pagtitake mo ng Eucharist. Ngayon, hindi sinabi yan na nasunod mo na hindi na sa'yo mawawala yung ganyang klaseng estado. Kaya nga sabi dyan, paalala, ang paalala dyan, hindi maaaring magkasala. Hindi siya nag-declare na iyan ang estado mo ngayon. Ayan ang pamantayan ng estado pag nasa estado ka ng biyaya at grasya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na yan hanggang na yan, past tense na yan, na hanggang para kang si Santa Maria, hindi ka na nagkakasala. Diba? to me like yung mga born again is like they are kind of thinking na perfect sila ba and hindi like sinless ba? Like they don't have kasi- the concept of confession, 'di ba? Hindi ang confession nila kakaiba. Hindi nga confession na pasabihin yung kasalanan eh. Patotoo ang tawag nila doon. Alam mo ginagawa nila.
pumupunta sila sa entablado, ipinapangaral nila yung sarili nila. Katunayan na anak na sila ng Diyos, sasabihin nila, ako dati, manunugal ako mananabong, magnanakaw, magyoyosi, lahat na ng kasiraan niya ng buhay niya. Ipapasok niya doon, pero sasabihin niya, nung Katoliko pa ako, nadama yung Oh my Katoliko. God. Pero ngayon, Nadamay. anak na ako ng Diyos, hindi na ako nagkakasala. Hindi ganun ang essence ng unang Juan. This is kind of Do- blasphemous, this is kind of blasphemous, not gonna lie. Kasi ang unang Juan 2, pamantayan yan. Hindi yan sinabi na ipagkalat mo na ganyan ka. Kasi bawal din yan. Pinauna na yan sa unang Juan 1:10. Sino man magsabi na siya hindi na nagkakasala, ang katotohanan ay wala sa kanya at ginagawa niyang wala siya sa katotohanan. Ibig sabihin, nagkakasala ka pag dinideclare mo na ikaw ay hindi na nagkakasala. Yung declaration, ultimo si Santa Maria, hindi nagbigkas ng ganyan Kasi pagmamataas yan. Tapos, yung sa chapter 2, iyon yung pamantayan na pag nagtitake ka ng Eucharist, napapawalang sala ka sa kasalanan mo, at pag napawalang sala ka sa kasalanan mo, hindi porket na nag-Eucharist ka, ligtas ka na, once and always. Hindi, ang sabi doon, hindi ka maaaring magkasala. Ibig sabihin, magtiis ka. Pero hindi sinabing estado mo na yan na hindi ka na magkakasala, utos yan. Pero yung state of grace, nakapasok na sa'yo. Pero once na nagkasala ka ulit, malalabag, maalis ka sa estado ng pagiging anak ng Diyos. Anong gagawin mo? Doon ka papasok sa mga sakramento. Magtitake ka ng yours, magko-confession ka, makakabalik ka ulit sa estado ng grasya ng Diyos. Ngayon, kung sasadyain mong magkasala, yun yung mortal sin. Kumpisal yan, hindi pwede, Eucharist kagad. Nandiyan yan sa Hebreo 9, Hebreo 10:26. Kasi kahit mag-Eucharist ka, kung nasa estado ka ng mortal sin, mahirap. Kailangan, confession muna bago ka tumanggap ng Eucharist. 'Di ba? Yun yung step by step na sinasabi sa Bible. Ngayon, pagka nagagawa mo yan, linggo-linggo, kaya nga ang pagliligtas ng Diyos, unang Korinto 1:10, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kang ililigtas ng Diyos sa pananatili mo sa kanyang katawan, kaya nga ang kumakain. 'Di ba? At sabi doon, sino mang inyong patawarin ay papatawarin. So, yun yung mga gawain ng mga pari. No? Yan yung main, yung main purpose ng priest. Siyempre, yung mga bishop, doon sila nagbabantay sila ng doktrina. Pero yung pare, bilang priest, sila yung maaasahan mo sa pagpapawalang sala sa'yo sa pamamagitan ng mga handog na gagawin nila. So, yun yun, no? Mali talaga unawa ng mga born again. Tapos, ito pang kasama natin si Dex, medyo tagilid na nga yung Aglipay, nag-born again pa, lalong tagilid. Tagilid na talaga. No? Wala na talaga sa kaayusan. Ano ba yung kind of church ang born again? Is it like sort of, like ang kanang mega church na stuff? Maraming kaluluwa. Maraming ang kaluluwa dyan. Hindi ko ba alam sa mga yan? There yung fun. There are kanang mga Protestants usually associated with like mega churches or prosperity gospel Hindi na decentralized kasi yan sila Kaya nga, hindi naman yan kunyari. Yung kabilang church, tingnan mo, doon mo makikita na bodus yan, tingnan mo ha. Bakit? Yung kabilang church na born again at church dito sa isang born again, hindi iyan centralized. Ibig sabihin, pag nag-ambag ka dito sa unang church, sa church mo na to, hindi yan kapakinabangan ng kabilang church. Hindi kagaya sa Catholic Church, kapakinabangan ng buong iglesia. So saan napupunta yung kapakinabangan ng pag-aalay mo ng yung tithes, yung ikapo? Hindi nga yan pagsamba, bayad utang yan sa kanila Kasi ikapo, pag hindi ka nagbigay, may utang ka, ay magnanakaw ka. So, ibig sabihin, bayad utang, hindi yan ako per ship. Di ba? So, napupunta sa pastor. Kasi kung hindi yan napupunta sa pastor, dapat centralize. Kung nagbigay ka dito sa church mo na to,
kapakinabangan ng buong iglesia. Kagaya ng Catholic Church, pag 'di ba, sabi nga doon, tanggapin mo ang paghahandog na ito bilang tanda ng aming pagsamba sa iyo sa kapakinabangan ng buong iglesia. Sa karangalan mo, 'di ba? Ibig sabihin, hindi na pupunta sa pare. Sa iglesia na pupunta. Sa buong Sakto. iglesia. 'Di ba? Kaya gara no? Mali talaga. Sige bro, Brother Dex, Yan, share ko sa'yo yan bro Hindi yung nakikinig sa mga born again ng born again. At least, aglipay yung mga magulang mo, Catholic ako. No? Mag-aglipay ka na lang kaysa ganyan bro. Mas tama pa sila eh. Yeah, I'm kind of considering going to Agrippa kasi I can't be a priest in pero I don't know if I can move pero it's kind of bad for me. Ito pa no. Ito no, sasabihin ko sa inyo ngayon, bakit ang Catholic Church hindi kagaya ng mga born again na bukang bibig nila Bible verse, bukang bibig nila Panginoong Kristo, ganito ganyan, konting kibot ganyan, ganito ganyan. Bakit ganito sa Catholic Church parang silent pagdating sa usapang relihiyon? Bakit ganyan ang naging kanagisnan ng Catholic Church? Sa bandang tumagal, yung iba naging nominal dahil diyan. So kaya ganun ang Catholic Church, tandaan nyo kasi sa tradisyon ng Christianity, nirerespeto nila ang usaping relihiyon. Ibig sabihin kasi ng holy, separate from ordinary. Ibig sabihin, yung pag mga usaping makarelihiyon, hindi lagi nila binabanggit ng binabanggit. Kasi nga, hindi yan ordinary yung usapin. Iyan ay banal na usapin. Kunyari, ako, ordinaryong tao ako, pag namimili ako sa palengke, hindi ko basta-basta inuungkatin na ganito po, ito po talata, hindi ganoon. Dito lang sa platform, kasi ang platform natin, nagba-Bible study talaga tayo, wala din talaga pag-uusapan natin. 'Di ba? Pero yung mga ordinaryong tao, bakit ganun yung nakagisnan na tahimik ang Catholic Church, yung mga miyembro, pagdating sa usaping makarelihiyon? Kasi nga ito ay nakaseparate from ordinary. Doon natin pinagiging banal at meron tayong respeto sa Diyos. Hindi natin basta-basta ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya tuloy, itong mga nominal na Catholic, akala nila nakakahiya yung pag-uusap sa relihiyon. Hindi ganun. Nagkamali na sila ng isis. Kagaya nito. Ni Dex, siguro dito nakikinig sa mga pare dun sa Aglipay. Mas gusto niya pa makinig dun sa mga papansin na ng mga taga-ibang, ewan kong tawag dun modern pagan. Modern pagan yan. Protestants? Kasi iba yung ritual. Hindi, sa akin modern pagan. Bakit? Yung act of worship nila kapareha sa mga Satanis. Diba? Yung mga okay. concert. Ritual ng mga pagan, yung mga nag-headbang. Mhm. Kasi yung pagan, ito take note, hindi lang yan more on pagsamba sa Diyos-Diyosan ko, no? Iyan din, yung merong, yan tinatawag ng mga kulto o mga maliliit na organization na kakaiba ang ritual nila doon sa act ng religious service ng tunay na iglesia. Kunyari, ito yung tunay na iglesia, Roman Catholic Church or Catholic Church as a whole. Ngayon, merong mga Kristiyano na ang kanilang act of worship ay kakaiba doon sa pero kinikilala nila, sige, ang doktrina nila si Kristo, ganito. Pero pagan na yun. Kasi ano yung ginagawa nyo? Ba't ganyan, kakaiba? Hindi na yan yung ginagawa ng Catholic Church. Can I have a question? Is CCF included? Ha? CCF. Hindi ko alam kasi yung CCF Aha. Basta tatag ng tao. CCF ay yan, born again. Born again. Basta tatag ng tao, sa akin, modern pagan yan. Kaso nga lang, kung baga sa pagan, ito yung mga pagan na na nagtuturo ng mga false Christ. Kunyari, si heretic yan, heresy. Sa akin lang, kasi yung pagan, pag sinearch nyo yung pagan, yung deep meaning ng pagan, si Bill yan or yung mga occultism na labas sa tunay na iglesia. Mo yung yung mga nanginginig, nangingisay. Di ko alam saan galing yung mga ritual na yan Mga parang demon possessed kasi yan. Oo. Paganism yan.
Pagan. Diyan papasok yung paganism. Yes, yung nagtatago sila. Oh, in the name of Jesus, papagalingin kita. Pero yung totoo, wala namang ganun na pagka pinagaling ng mga apostol. Yung nangingisay ba? Meron bang ganun tayong record? Nag-epileptic ba? Wala naman eh. Baliktad kasi ganito yan. Nung hindi pa pinapagaling ni Kristo, yung sinaniba ng diablo, nangingisay. Pero nung pinagaling niya na, hindi na nangisay. Kabaliktaran dito sa kanila. Kung kailan daw pinagaling, saka mangingisay. Sumasanib yung banal na Espiritu Santo. Kikisay. Blasphemy yan. Oh. So, ano yan, like, yung type of worship na do sa mega church ba? Yung concert ya. Is it blasphemy na po? Paganism. Mhm. Parang kasi Kasi, crossbreed sila ng pagans at saka Christians eh. Ganun talaga. Kasi yung panlabas na anyo, sinasabi nila, okay, Christian kami, Christian. Pero yung act nila, hindi doon sa mainstream na church. So mga occultism na yan. Kasi hindi na yan naka-inline doon sa church. Saan yan galing? Tapos pag kinig mo yung parallelism niyan sa sa mga, kasi hindi mo siya makita sa Catholic Church eh. Hindi mo siya makita. Buti nga yung aglipay, di ba, nakikita mo. Kasi sabi niya, aglipay siya. Nakita mo, may yung pag-worship, mayroong pare, may nasa kaayusan. Tignan mo yung parallel nila. Tignan mo yung mga satanist na nagko-concert. Oh. Di ba? Nagro-rock and roll. Yeah, this is kind of like, like yung headbanging. It's just like, it reminds me of yung mga tao sa bagong music video ng Blackpink. Like, it just like, Uncle Boy, si Ayun, Omar, ayun. iakit natin. Si Omar. I'll go. I need to eat na. Bye. Sige. Sayonara. Salamat sa amin sa participation mo sa amin ha. When, I don't know when kami magkilala ni Father Darwin eh. Like, Sige. Yeah, bye guys. Sayonara. Pag mayroon Sige, kaming pagkakataon sige, ingat. na iano sa si Father Darwin, ipapakilala namin sa na. Oo. Taga saan yun si Taga ano yan eh. Kaya siya nag-English kasi nahirapan siya mag-Tagalog. No? Hindi Oo, na- taga saan yun? Taga dito? ano yata eh. Parang Zaya siya eh. Bisaya, gano'n. Oo, pero may accent siya ha. O yun yung maganda pag mag-English ka. Dapat pag mag-English ka, meron kang Yung mga Bisaya eh. Hindi yun dito siguro lumaki, hindi yun dito lumaki. Kasi ang pangit pag mag-English ka tapos hindi nag-match dun sa accent. Ayaw. Hindi, kailangan practicein mo muna. Ito pa tayo si Bakit Nawala si umalis na si Dix ba yun? si Dex umalis na, no? Kawawa. Oo. Siguro ko bro, boy, litra, yun, nakikinig yun sa aral ng mga ng mga born again. Oh. Siguro ko yung magulang din walang alam, kaya ayun. Ginig Yes, sa mga ng born yes. again, alam ko na yan eh. Hindi naman ganun din ang mga ng mga aglipay. Kaya nga sabi ko, bandang uli, sabi niya din, mga magulang ko na aglipay. Nasa sa kanya, kung nagsisinungaling siya, no? Nalihis ang landas. Kung nagsisinungaling siya, o talagang ganun yung sitwasyon niya. Kasi, alam ko kasi, once na ganyan na yung pananaw mo, hindi ka na talaga aglipay o Catholic kasi ang tingin ko dyan, nagsasamba-samba na yan sa sa mga occultism. Nahalata naman pag pananalita pa lang iba na yung atake. Masakit talaga, no? Sorry sa mga kaibigang born again nala. Masakit talaga. Nandito kanina si Joselito, ba't biglang nawala? Saan na yung si Joselito? Kasi pag dinefine mo yung occultism, mga ginagawa, iyan yung mga tao na merong ritual na ginagawa na hindi inline doon sa Catholic Church. Kasi iyan ang Christianity, Catholic Church eh. Anong ginagawa ninyo? Occultism. Di ba? Occultism yan, mga pinagagagawa nyo. Hindi ko nga maintindihan. Sigaw-sigaw, yung parang nagsasalita na hindi maintindihan. Sure. Occultism yan. Yung mga speak on tongue, ano ba yan? Speaking of tongue. Speaking in tongue. Speaking of tongue. Parang ang nangyayari dyan, sa paliwanag nila sa speaking in tongue, akala nila kasi, ay, nako talaga matatawa ka pag ginamit ko yun. Akala nila dun sa Luke 22 verse 21 to 22.
na ang banal na espiritu ang magsasalita para sa inyo, ay akala nila, yung utak nila parang mababaliw tapos yung bibig nila ipapagamit nila sa ibang being na banal na espiritu. Naku po, ayoko talagang sabihin kasi siyempre, ay nako, no? Na parang kukontrolin yung dila nila ng Diyos daw tapos yung Diyos magsasalita ng ganon. Oo. Bihira naman. Hindi maintindihan na salita. Oo. Ano yun? Ganun daw, wow yun. Bababa, yung ganyan. Siya lalalala. Nako. Ano ba yan? Occultism. Ano tawag mo dyan? Occultism yan eh. Ritual yan eh. Scientific ba yan? Scientific experiment Tapos ba yan? nangingisay yung yung tao. Occultism yan eh. Nakakita na ako dyan nung bata ako eh. Laganap yan dati nung bago pa lang. Sa daw lang galing kapangyarihan ng albularyo, edi sa sa demonyo. Depende. Sa demonyo siguro kasi hindi naman sila mga priest eh. No? Oo. Hindi nga, yung mga albularyo nga, mga walang alam sa doktrina yan, tanongin mo yan. May mga, kunyari may makausap na dito, maraming albularyo dito, tanongin mo yan. Alam mo yung doktrina ng simbahan, hindi nila alam. Ito muna si estudyanteng Teo. Medyo maingay ka, brother estudyante, no? Yan, medyo may kumakalam. Uncle. Yo, Uncle, what's up? Good evening. May tanong lang tungkol doon sa follow up ko lang dyan sa albularyo. May Sige. tanong tungkol sa albularyo. Sige. Kapag albularyo ba'y gumamit ng pangalan ng mga santo at nakapagpalayas, ano bang paliwanag ng Katolik doon? Ang paliwanag ng Katolik doon, mag-ingat sa mga ganyan. Kasi hindi nga natin alam kung, hindi mo naman kasi nakikita eh. Kasi tandaan natin, ang ugali ng Diablo, Manggaya. mapagpanggap. Oo. Kahit Magpapanggap nakakatulong, bro. ng kaliwanagan. Ano yung Diablo? Mapandin lang yan, bro. Ano, ganyan-ganyan yung Diablo? Dadayain ka niyan. Kaya Magsisinungaling yan. hindi lang naman mga pangalan ng santong ginagamit ng demonyo, pati nga pangalan ni Jesus ginagamit nila eh. Kaya nga sabi na may mga magsisipa rito, dala-dala ang pangalan ni Kristo. Hindi ko kabisado ang eh. Teka ha. Oh. Hindi ba hindi contradict yung bro sa doon sa Matthew 12 na yung nagpalayas yung tinanong siya ng mga pariseo, paano sinabi ni Panginoon Jesucristo na paano ko sisirain ang sarili kong templo? Ano ba yung Matthew 12 yata yun? 12 to 21. Kasi yung Diablo, bro, may sariling kapangyarihan yan. Siyempre, lahat naman ng kapangyarihan galing sa Diyos. Pero siyempre, yung powers nila, Ginagamit nila sa pangsarili. hiwalay na, kumbaga, separate yun sa mga tunay na anghel. No? Ibig sabihin, yung kapangyarihan Kasi nila nakalimutin nyo para para panlaban sa Kasi sa, Uncle, hindi ba, ang sabi naman doon, ibinabalang sila dito sa lupa. Hindi naman, meron bang talatang sinasabing tinanggalan silang kapangyarihan? paano? Hindi siya Parang yung mga demonyo, di ba ang sabi, is ibinagsak sila dito sa lupa. Pero may talata bang sinasabi na tinanggalan silang ng kapangyarihan? Ginapos. Kasi kung ibinabalang sila dito, tapos tapos nananatili pa rin yung kapangyarihan nila, may mga ganun, may kakayahan talaga sila na mga mystical powers talaga. Oh, yung dun pa lang sa makikita mo yan dun sa yung mga magician na nakaharap ni Moises. 'Di ba yung baston nila naging ahas? Tsaka si Magus, di ba? O si Simon Magus nga nakakalipad pa pero magiging anak ka muna nila. Para bigyan ka nila ng kapangyarihan. Sumamba ka muna sa kanila. Pero hindi Para in bigyan ka nila contradict yung sa ganun. bro, hindi siya kontra sa Matthew 12:22 to 28. Hindi siya kontra. Basahin mo dun, bro. Kasi yung ginagawa kasi ng mga hindi naman totally pinapalayas yan eh. Yung ikaw, naposes ka ng demonyo. Tapos, kunyari, papagalingin ka ng albularyo. Hindi talaga yan totally napalayas. Akala mo lang, yung pala, nanahimik lang, no? Nanahimik lang or papasakayin lang kasi may demonyo din na nasa likod noon. Oo, magtropa yan eh. Hindi talaga siya napalayas totally. So, yun, pwede yun. Pero sa Sa atin simbahan, naman, mag-ingat lang.
Oo, Oo, hindi naman, hindi pa siya, kasi ang Catholic kasi, hindi yan kumikilos ng ano eh, ng map na hihigit biglaan. Kaya sa nga meron kami tinatawag revelasyon na ng ano Diyos. na inquisitor. Ibig sabihin, investigador. Oo, merong investigador. Nag-iimbestiga ang Catholic Church. Hindi sinasabi na sa demonyo agad. Kung hindi, ang sabi doon, sabi ng CCC, mahihiwalay tayo sa tunay na pagsamba sa Diyos. Sa tunay na pagsamba. Ibig sabihin, Kasi, baka yung act of worship mo mag-iba. Ganun siya. pwede ka mapunta sa occultism, no? Yes. Mag-iiba yung Oo, act of tama. worship mo. Kasi hindi ka naman, yung mga ano kasi, yung mga nasa ganyang sitwasyon, mga hindi pala simba kasi yan eh. Or wala nang pananampalataya. Kasi Kaya nilalapitan. unang tinatanong diyan ng mga exorcist priest kung pala simba pa siya. Ngayon dadaanin niya sa magrosaryo ka, magdasal ka ng ganito, mangumpisal ka. Pwede mawala na kagad yung pinagdadaanan mo eh. Pero once na hindi kaya, di exorcist ka na nila. Ganun. Sabihin, wala ka Oo, na sa sa estado ng ano eh, grasya ng Diyos, ganun. Oo, tama. Eh, parang yung napanood ko kay Father Jeff Dawa ba yun na may 4 kinds of possession na tinatawag. 4 stages pala possession. Yung pinakahuli yung possess ka na talaga ng demonyo. Kailangan na exorcism ng pare. Possess ka na, exorcist ka na, nakakapit na sa yung demonyo, di ba? Oo. Yung Oo, ginagawa matindi na talaga. yung ginawa ni Kristo, di ba? Yung sa lalaki, sa binata, yun. Possess Oo, yun talaga. nga, yun nga. Tapos pinaratangan siya na pinapalayas niya daw yung demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub. Hindi yun, kasi hindi yun magtropa yun eh. Kaya nga hindi pwede yun. Kumbaga, anong nangyayari dyan? Siguro tumatahimik lang eh. Kung tunay na naposes yun ng Diablo, tatahimik lang yun. Kasi nakikita nila yung nakikita ng Diablo, itong tao na to, sa demonyo din to, no? Tahimik mo. Kasi may mga hierarchy din yan sila. Mag-aral ka ng demonology. Meron din matataas na antas ng mga demonyo eh. Diba? Ang pinakamataas nga si Satanas eh. Hari ng mga Diablo yan eh. Diablo na yan. Kinikinabutan ako. Okay, thank you bro. Salamat. Okay bro. Yan lang yung alam ko sa akin. Pero syempre, pagdating dyan, mas magaling dyan yung mga exorcist priest. Syempre ako, limited knowledge ko dyan eh. Mga apologetics. Ako si Father Daro. Ay, si Father Daro, galing magaling. Oh, alam niya isa sa Grabe. Pag ginamitan ng pangalan ni Mama Mary, nagsumisigaw talaga yung mga demonyo. Eh. Tignan mo dun sa dun, Wisdom sa Isges doon. Sabi doon, no? Yung mga bagay na banal, mapapabanal ka pag ginamit mo sa pamamaraang banal. Oo. Hindi porket may hawak meron kang banal na binibigkas, ginagawa, or aral, mapapabanal ka kagad. Depende yan sa'yo kung gagamitin mo sa pamamaraang banal. Kunyari, yung Bible, hindi porket may dala-dala kang Bible, nangangaral ka ng Bible, tama ka na kagad. Depende yan kung ginagamit mo talaga sa paraang tama. Diba? Hindi porket tumatawag ka sa Diyos, parang na kagad. Depende yan kung ginagamit mo sa pamamaraang banal. Kasi pwede rin yan kasi gamitin bro pagkakaperahan. Sa pagkakaperahan. Fame, pagsikat, pagpera. Diba? Negosyo, no? Dito, negosyo yan, albularyo. Kasi nakausap ko ng albularyo dito kung ano-ano pinagsasasabi. Wala naman sa katotohanan. Kunyari, kasi uso yan dito eh. Yung mga kamag-anak ko kasi, mga hirap kontrahin. Sunod ka talaga kapag alutan ka. Dali mo na ako doon. Siyempre, puntahan ko nga. Pagalitan ka, may pagtalo ka. Siyempre, bastos labas mo yan, di ba? Punta ako doon. Sige na, pagbigyan na. Punta ako doon. Kasi may lagnat po, sinat po eh. Sige, bili kang kandila. Patawas mo.
So, sindihan niya yung kandila, no? Patak-patak, patak-patak, sabay kuha. Oh. Tingin sa liwanag o sa ano, bumbilya. Oh, may nuno yata, may kaluluwa yata doon eh. Sabi niya, oh, may patay ba sa inyo? Isip-isip ko lang. Di ba taga-barangay ka, barangay tanod? Kala mo naman namatayan kami. Parang nagkaano ba, nanguhula ba siya, pero alam naman niya talaga na namatayan kami. Di ba? Eh, Oo. parang gusto pang ibintang doon sa kaluluwa ng lumaunan, kaya nagkalagnat yung ano. Tsaka, hindi mo makikita yung hype yung ano eh, pagkukunwari. Kasi alam naman niya na namatayan kami, ba't itat niya pa, di ba? Pandagdag Nandilin lang, paniwala. bubuyo lang. Ano ba turo ng Pandagdag simbahan tungkol sa papaniwala. mga ano? Bro, anong aral ng simbahan tungkol sa mga Magsilayo. ordinary beings na ganyan? May tanong si Bad Moves. Magsilayo sa mga ganyan kasi malalayo ka nga sa tunay na pagsamba. Tunay na Si- pananampalataya. Hindi itinatag ng bakit daw Okay, hindi sige. itinatag ng Kristo ang Iglesia Katolika? Ano yan, Bad Moves? Dami yang hanash. Bad moves. Ano yun, bad Salita moves? ka na. Salita ka bro, para Oo. marinig ka naman. May batayan po ba Ano kayo sa Biblia na itinatag ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Oo, siyempre naman meron. So ganito yan, no? Kung ano bang gusto mong talata yung gagamitin natin, ito bibigyan natin ng talata. Doon ba sa Mateo 16? Ano ba? Magbigay ka ng specific verse na patungkol sa True Church, ibibigay ko sa'yo. Anong talata yung sikat pagdating sa True Church? Roma 16 ba? Ano bang church mo, bro? Pakilala ka muna nga. INC yan. Bad Moves, ano bang church mo? Kanib ako sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Kristo po. Catholic ka. So, puntahan natin yung Roma 16. Gusto mo? May batayan ba na Catholic yon? Gusto mo? INC yan, makinig bro. Ikaw ang bahala Belitra, magpaliwanag. Yes, ka muna. INC yan. INC nga. No, yung mapagkunwaring tinatag ng Iglesia ni Cristo na Iglesia si Cristo daw nagtatag, no? So, pag tinignan mo dun sa Roma 16, may ebidensya ba tayo na Katoliko yon? Siyempre naman, pag tinignan mo yan sa talatang 19, at ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa lahat ng mga tao. Ngayon, dun lang 19 muna tayo. Alin ang balitang-balita na pananampalataya sa lahat ng mga tao? Ang Iglesia ni Cristo na 1914 o ang Roman Catholic Church? Di talo ka na kaagad. Baba pa tayo. Sabi niyo sa talatang 20, sa madaling panahon, ipapdudurugin ng Diyos ng kapayapaan si Satanas sa ilalim ng inyong mga paa. So, sa madaling panahon, alin ang umiiral na iglesia sa Roma sa madaling panahon na dudurugin daw ang demonyo sa paanan nila? Ang Iglesia ni Cristo 1914, tinatag ni Felix Manalo, o ang Roman Catholic Church? Talo ka na naman. Roman Catholic Church na naman. Pangatlo, may mabasa ba tayo na Catholic Church yan? Pag binasa mo sa talatang 3, yung Latin Vulgate, sa talatang 23, no? Et universa ecclesia, at sa lahat, to the whole church. Yun yung ibig sabihin ng Catholic, whole, lahat. Sa Greek, holestes ecclesia. Ibig sabihin, Catholic, holes, Catholic, Iglesia, Church, Catholic Church. Ano ba ang ibig sabihin ng Catholic Church? Universal. From heaven to earth, from heaven to earth, at ano? All time, yung lahat ng panahon. Yan yung church, kumbaga, hindi yan matatalikod. Lahat. All church. Past, present, future yan. All church, all time, Ibig sabihin, all pati nations. yung church dun sa Old Testament, pasok na sila sa Catholic Church. Kaya nga pinangaralan sila ni Kristo nung siya ay nasa espiritong kalagayan, dun sa mga espiritong na nga sa bilangguan. Ayan yung tinatawag na
church na mga saints in heaven, pati nasa purgatory. All. Lahat. Lahat ng panahon, lahat ng lugar. Yan ang ibig sabihin ng Catholic. Hindi Pilipinas lang, tapos 1914 lang. Hindi naman kayo Catholic, hindi naman kayo all church hindi 1914 lang kayo. Catholic ba kayo sa pangalan? Hindi rin. Meron ba kayong communion of the saints, Hindi rin. So, yung Roma 16 pa lang, to be conclusion, hindi yan kayo, letra por letra. Ang ginawa nyo, nagkamali kayo ng intindi, dun sa Roma 16:16, akala nyo pangalan yan, hindi, nagsasalita lang si St. Paul dyan, na ganito kasi yan Kunyari ako, ito, kumakain ako. Ang ulam ni Boy Letra ay corn beef. Alin yung pangalan? Yung ulam ni Boy Letra o yung corn beef? Yung corn beef yung pangalan. Hindi ang ulam ni Boy Letra ay ang ulam ni Boy Letra. Marong grammar pa. Samantalang sabi sa 17, kayo'y maging matalino. Tapos wrong grammar? Kayo? Hindi talaga kayo bro Yung buong chapter ng Roma 16, hindi yan kayo. Wala kayong lugar dyan kahit katiting. Meron kayong lugar dyan, sa talatang 18, yun yung mapanlin lang. Nasa 18, ang layo pa, nasa bad side pa. Yung pinapaiwasan sa mga tunay na iglesia. Kayo'y mga agsilayo. Sa mga taong pinaglilingkuran ang kanilang sariling tiyan at hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, yung pangangaral nyo, benefit nyo rin. Benepisyo nyo rin. Ayan, Roma 16, 17, 18 Diba? Benepisyo nyo yan, yung pangangaral nyo Sino pinapangaral nyo? Sarili nyo. Si Felix Manalo, Anghel, sa sikatan ng araw, huling sugo. Diba? Sariling benepisyo nyo Mute ko muna si ito sabi dun sa 2 Korinto 4 talatang 5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili. Kung hindi, si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami mga inyong mga lingkod kay Kristo. Hindi daw pinapangaral yung sarili ng tunay na iglesia. Brother Bad Moves, kaya kung sa'yo Bad Moves, umalis ka na sa kasinungalingan, Huwag kang magpaalipin sa mga tao na nanlilinlang lang. Kawawa ka dyan. Hindi kami ang kawawa dyan, ikaw. Kasi nagpapalinlang ka dyan, Ito si si Elias Tabuco at saka si Brother Bible Smith. Anong mga paniniwala nyo guys kasi nagpa-Bible study? Bible Smith, anong paniniwala mo bro? Catholic yan, Uncle. Catholic. Catholic ka ba? Yes, bro. Alright, welcome sa live. Ito naman si si Elias Tabaco. Anong paniniwala mo bro? Para ma-welcome ka naman namin. Brother, di ka naririnig nakamute ka. So sige, kung ayaw niya magsalita, pilat home lang muna damahin mo muna yung atmosphere ng live. Ito pa si si Nemo. Brother Nemo, anong paniniwala mo po? God Mga isn't Catholic. real. Ha? Ano po? Daw? Parang Saint Paniniwala Gabriel ko po. narinig ko. Parang paniniwala ko po. Oo, yung church mo, yung religion mo, Born again po Para sa ba? akin, parang hindi po. Atheist Ano? po ako. Atheist. Alright. So, sakto yung tanong ko, di ba? Anong paniniwala, di ba? So, sige. Nagba-Bible study kami. Mga Okay brother po. and sisters. Ha? Sige po. Pwede ka na po magtanong, mga Catholic po kami. At ang Catholic Church po, hindi po kami mapanghatol sa mga nawalan na ng pag-asa na maniwala sa Diyos.
Bagkos ang tingin namin sa inyo ay kailangan ng kasagutan kasi mga tao tayo, 'di ba? Limited lang yung isip natin, no? At hindi namin sinasabi na maimpyerno ka kagad. Walang ganung walang ganung paniniwala sa simbahan. Bagkos kami umaasa. Kasi habang may buhay, may pag-asa, sis, ganun yung paniniwala namin. Habang buhay may May pag-asa, no? pag-ibig. Pag-ibig. Mali pala ako, pabira. Bensa. Di ba yung trending yan, yung kabayaran. Kasi ano yan eh, anytime soon, Nemo, pwedeng magbago yung pag-iisip mo. Kasi ang tao, paiba-iba ng pag-iisip. Pwede ngayon, mahal mo. Pwedeng bukas, hindi Hindi mo na. na mahal. Yes. Hindi kagaya ng Diyos, hindi nagbabago. No? Lagi tayong mahal at tanggap tayo ng Diyos. Sige, Nemo. Gusto ko ikaw, ano yung gusto mong itanong sa isang Catholic Church? Kasi ang Catholic Church, for info, no, konting briefing lang, kami talaga yung tunay na tinatag ni Kristo. Kami ang iglesia talaga. Kaya nga kami yung tampukan ng paratang eh. Kasi gusto ng mga alagad ng Diablo, bawasakin ang iglesia na tinatag ni Kristo. So, sige sister, baka may katanungan ka kung bakit may Diyos, kung ano-ano ba yan. Tatanong ko lang po kasi madalas ka pong nadirinig sa mga accusation about sa Catholic Church is marami daw po kayong sinasamba na Diyos-Diyos ang gano'n. Gusto ko lang po marinig yung side niyo po gano'n. Kasi hindi rin naman po ako basta-basta naniniwala sa mga mga sinasabi ng ibang Tama. tao. Lalo na Thank you, ate. Thank you. kasi po yung religion ko wala rin naman po kinalaman sa religion niyo po. So parang yun po, parang lang po, nagwa-wonder lang po ako. Alright. Actually, ang tawag diyan sa 10 utos, no? Sa Exodo 20 talatang 16, huwag kang magbintang ng maling patotoo sa iyong kapwa. So gawain talaga yan ng Diablo. Pag binasa mo dun sa Apokalipsis 12 talatang 9 hanggang 10, no? Na ang Diablo simulan ng inihulog sa lupa ay walang ibang ginawa kung hindi paratangan Mamaratang. ating mga kapatid araw at gabi sa harapan ng Diyos. Basahin mo nga, Uncle Bench. Alan? Tinan mo, Apokalipsis 12 talatang 10. Kung kanino ang utos na yan na magbintang. Sa Diablo yan eh. Kaya kung mapansin mo, ito talaga mga protestante or mga born again. Nemo. Sa demonyo talaga to, no? Sige. 9 Gs, Uncle? Apokalipsis 12, 10. 12 Gs pala. Sorry. 12 Gs. 12 Gs. Intro pa lang yan, intro. Then I heard a loud voice in heaven proclaiming, Thou have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Ayun. Accuse him day and night before our God. Diba? Sabihin, yung ina-accuse sa amin, batas din ng Diyos. Ibig sabihin, yung Diablo, inaakusahan ng iglesia sa batas ng Diyos. Yung Diablo. O ngayon, may nakita ba tayong demonyo na visible? Paano magmamanifest yan? Yung ganyang klaseng turo sa Bible na ang Diablo nag-accuse araw at gabi. Ibig sabihin, walang tigil ha. Pag sinabing araw at gabi, walang tigil, walang pahinga sa harapan ng ating Diyos. Sino yan? Kami? Hindi po. Yung mga protestante yan. Wala naman kaming doktrinang paratang. Pangalawa, biblical ang pag-worship sa harapan ng isang imahe. Pero ang wino-worship si Kristo, ang Panginoon. Basahin mo nga, Uncle. Isaiah 19, 20, 21. Simulan mo sa 19. Duway Rhymes version. Tignan mo kasi meron talagang Bible verse. Isaiah 19. Isaiah 19. Verse 19. Alam mo na yan, Uncle eh. Napin ko lang. Kasi Bible mismo gamit ko na Ako na lang. So makinig ka ha, Sister Nemo ha. Tignan mo to kung gaano maganda yung doktrina ng Catholic Church. Baka dati kang Katoliko, dati mo tong ginagawa. Isaiah 19:19, In that day, dandanin natin,
sa araw na yaon, in that day, there shall be, ano daw magkakaroon sa araw na yaon? An altar of the Lord in the midst, or in the heart of the land of Egypt. Ibig sabihin, magkakaroon daw ng altar sa gitna ng lupain ng Ehipto. At ano pa? And a monument of the Lord at the borders thereof. At monumento ng Panginoon sa mga hangganan. Ngayon, ikaw atheist ka. Pag narinig mo, nabasa mo sa Bible, monumento ng Panginoon, anong pumapasok sa isip mo? Altar at monumento ng Panginoon. Anong pumapasok Pag sa isip sinabing mo? monumento, ano naisip mo? Ng Panginoon, ha? Sister Nemo, nandiyan ka pa? Kala ko monumento ng LRT. Yun, Ano 'di ba? po? Yung monumento nga doon, yung larawan ni Jose Rizal. Mm-mm. 'Di ba? Pag sinabing monumento, larawan, 'di ba? Oh, memorabilia Opo. na estatwa. So pag sinabing monumento ng Panginoon, anong pumapasok sa isip mo? Parang image, ganun, statue. Image ng Panginoon. Sinong Panginoon yan? Si God po. Si Jesus Christ, the image of the invisible God. Colossus 1:15. So sabi doon sa propesiya, Nemo, magkakaroon daw sa araw na iyon ng altar. At ang altar, para saan ginagamit ng altar? Nemo, tingin mo. Para po sa religious Sacrifices. practices. Sa worship, altar. Para Pagsamba. makapag-worship ka. Yes. Ngayon, sabi diyan, sa araw na iyon, magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon. Saan? Sa Ehipto. Pag sinabing Ehipto, ibig sabihin, hindi sila mga Gentile. Israelita, mga Gentile sila. So, ibig sabihin, future event yan. Kasi ang Old Testament, Nemo, ang mga bida dyan na nagwo-worship sa Diyos, mga Israelita. Hindi mga Ehipto. So, ibig sabihin, itong prophecy na to, future event to. Kasi mga Ehipto to eh. Egyptian, Egypt. Ang na-mention dyan, Egyptian at Egypt. So ngayon, bakit magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon sa Ehipto? Bakit? Basahin natin sa talatang 20. Para saan? Andun yung sagot eh. It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Ano daw? Ito daw ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon. So ikaw atheist ka. Pag nakikita mo yung monumento ng Panginoon, di ba napapatotohanan sa'yo? Kasi ibig sabihin, kaya namin naggawa ng imahe, para makilala siya ng mga tao. Testimony at mapatotohanan siya. Kasi kung hindi namin siya magawa ng imahe, baka imagination lang siya. Kagaya ng mga born again, hindi nila kilala yung mukha ni Kristo. Pwede sila mag-fail sa pagpapatotoo. Ito tanda at patotoo, palatandaan at patotoo sa Panginoon. For they shall cry to the Lord because of the oppressor, He shall send them a Savior and defender to deliver them. Pag ikaw daw ay iiyak, no, sa araw na yaon, pag meron ng altar at monumento ng Panginoon o rebulto ng Panginoon, padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Kaya ang tunay na Kristiyano talaga, simulat sa Paul, pag iiyak talaga yan, natahanapin niya talaga ang Panginoon. Punta talaga yan sa altar at monumento ng Panginoon. Yun yan iiyak eh. Sabi nga doon sa ikalawang kronika 7:14, di ba? Kung kayo'y manalangin, magsumamo, hanapin nyo ang aking mukha. Di ba? Sino yung mukha? Si Kristo. Ikalawang Korinto talatang 4:6. Sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi alam yan mga protestante yung mga talata na sinasabi ko. Bago sa pandinig nila to kasi makapal yung Bible eh. Nahirapan sila dito, no? Kaya namamaratang. Tapos, sabi doon sa talatang 21, and the Egyptian shall be, and the Lord shall be known by the Egypt. Ano sa Tagalog? At makikilala ang Panginoon ng mga taga-Ehipto.
So ikaw ba sa imahe ni Kristo, pag nakikita mo yung imahe ni Kristo, di ba nakikilala mo si Kristo, sister? Nimo? So bibili ka Sino ba yung yun? pag nakikita mo yung lalaking nakapako sa krus tapos may inri na pangalan tapos may koronang tinik, merong merong butas sa may tagiliran. Butas. Sino yung naiisip mo doon? Yung ano po, yung Diyos ko. Oo, si Kristo ang nakikilala mo na Kristo, Diyos. Di ba? So nakikilala daw siya, sabi sa Isaiah 19:19, 20, 21, and the Egyptian shall be known, and the Lord shall be known by the Egyptian, by the Egypt. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon at kikilalanin sila ng Panginoon. And the Egyptian shall be known by the Lord. Ang problema niya, Uncle, hindi lang pala yung Lord ang magkakaroon ng image. Sabi pa, pati daw yung mga eunuko. Oh yes, mamaya bibigyan natin yung mga eunuko dyan eh. Sa dalunggan ka, gi-enjoy ka, kaya dito ka napaakan? Teka. Wait lang. Mute muna natin si ano. Mute mo natin si Father Eli na unmute niya, no? Ngayon, yung pagluhod naman, bakit naman lumuluhod dyan? Sabi, binasa na natin ha. Una, magkakaroon sa araw na yon. At sa araw na yon, yan ay tanda at patotoo sa kanya. Siyempre, pag pinatotohanan siya, ano mangyayari? Hindi makikilala. Pinatotohanan eh. Ano makasunod? Hindi makikilala. O kaya ang mga Catholic Church, kahit saan magpunta yan, pag nagpapatotoo yan, hindi lang Bible lang dala, pati imahe ah. Kasi wala namang picture sa imahe. Paano pag tinanong ka ng Buddhist, anong itsura ni Kristo? Saan mo ipapakita? Wala namang drawing yung Bible. E di ipakita mo yung imahe niya. Kaya ang sabi doon, pag nakilala na nila si Kristo, the Lord shall be known by the Egypt in that day. Nakalagay doon. Sa verse 19 yun, parallel, di ba? Pag nagkaroon na ng altar at tributo. Ibig sabihin, in that day, pag nagkaroon na ng imahe, there shall worship Him. At makakasamba na sila. Altar yan eh. Tsaka imahe, basahin mo yung Hebreo 9. Maging sa unang balita, nagkaroon din sila ng panlupang sanktuaryo at mga alituntunin sa pagsamba. Pag binasa mo ng buo yan, mga kagamitan sa pagsamba. Yung imahe, sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Yung anghel. Yun yung sa Old Testament. Maging daw sa Old Testament, meron. Kaya pa sa New Testament, imahe na talaga ni Kristo. Isaiah 19:19, 20-21. At makakasamba, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. Yung hymn, ano yung hymn? Ribulto ba yung hymn? Yung hymn, di naman yan masasabi ng hymn, di naman yan persona. Ang hymn ginagamit sa person. Sabihin, ang sinamba, sa araw na yun, dun sa may altar at imahe, yung pinapatotohanan ng imahe. Yung prototype. Kasi sasamba ka sa hindi mo kilala. Ikaw ba samba ka sa hindi mo kilala? Kaya tanungin natin yung mga protestante, anong itsura ni Kristo? Hindi namin alam. Hindi nyo nga kilala si Kristo. Sinasabi nyo kilala nyo si Kristo, Kristiyano kayo. Hindi nyo nga kilala si Kristo, tapos Kristiyano. Diba? Ang weird nun, no? Ironic yun, no? So, iyan yung verse, sister, na hindi kasi nila alam. Kaya kung ikaw, nung Catholic ka pa, kung alam mo yan, kahit anong bintang gawin sa'yo ng mga protestante, bigay mo yung talata, ito talata, wala na sila may sasagot dyan. Wala man nakatibag niyan eh. Diba? Tagal-tagal ko na nakikipagdebate sa mga imahe at mga rebulto. Wala naman nakatalo dyan sa talata na yan. Hindi na nila kayang baluktutin yan. May nakabaluktot na ba dyan? Kahit sa Hebrew, nakaparallel yan eh. Hebrew, yung maksiba. Ibig sabihin ng maksiba, nakatayong larawan. No, kasi dyan naman talaga tayo nag-worship ng adoration eh. Sa harapan ng imahe ni Kristo. So, satisfied ka ba doon, Nomi? Bumaba na si Nomi. No? Nimo. Sabi naman ni misteryosong kaanib, yung kahoy ba ang tinutukoy mo? Sabi ni misteryosong kaanib. Hindi ko naintindihan to. Ano bang... Pwede kang bato eh. Pwedeng bakal yung gamiting materials. Kahit ano, basta nauukitan. No? Oo nga, meron nga plastic, kandila. Pwede nga plastic. Wala naman sinabi. Kung mayaman ka, ginto, gamitin mo. Diba? Kaso, kahit ano, basta imahe ng Diyos. Hindi naka-line up sa pananampalataya ng simbahan. Ito naman si Outsu. Outsu. Anong church mo? Anong paniniwala mo, bro?
Wala, against ako sa INC. Against ka sa INC, bro? Oh, pero anong pananampalataya mo, bro? Wala pa naman. Naghahanap lang ako ng ano. Searching pa sa uncle. Baka so dahil searching kayo, niimbitahan ka namin na magsuri sa Catholic Church. Oo nga. Ito yung tunay na iglesia, bro. No? Na tinatag ni Kristo. Kasi wala naman ibang nagtatag ng Catholic. Si Kristo naman talaga eh. Pwede ka tagdan. Pwede ka magtanong-tanong dito kung ano yung mga bro. hindi mo maintindihan sa simbahan. Kung naghahanap ka ng katotohanan, bro. Anong nyo ulit? Anong church? Catholic Church, bro. Catholic. Pwede ka Yung magtanong. pinag-uusapan ng mga ng mga born again, Baptist, INC, mga Elesoriano, yung mga sinasabihan nila na walang alam sa Bible, sumasamba sa kahoy. Kami yun, bro. Andito kami. Pinag-uusapan nila kami para pag-usapan natin yan nang nakaharap kami. No, kasi lagi na lang patalikod, no? So, kami yun, bro. Baka may tanong ka. Huwag ka mahiya, sanay kami kahit anong tanong. Sige, mag-iisip muna ako. Follow muna kita. Follow din kita, bro. Ayan pinalo kita. Magtambay ka lang dito, feel at home, no? Kunyari, ito si misteryosong kaanib, hindi naman to umakyat, natatakot to sa amin, no? Tingnan mo, invite ko. O, di ba? Ayaw umakyat ni misteryosong kaanib, di ba? Takot. Misteryoso. Gusto nila. Si Joselito yan. Ang dami ng mga account ni Joselito. Joselito yan. Joselito ba to? Oo. Joselito, ikaw ba yan? Akyat ka na, Joselito. Nandiyan na sa taas eh. Kuya Joselito, ikaw ba yan? Ayan na sa taas. Ayan na, siya na yan. Siya na yan. Kaso ayaw naman magsalita. Nahiya naman. Mahiyain ka po ba, Kuya Joselito? Ayaw magsalita. Baka nabalahibuan. Nabalahibuan niya. Nasaktan ba? Oo. Ano Kuya Joselito? Tingin dito si Kuya Joselito kasi si Kuya Joselito. Si ano yon, si agawin kita sa apoy eh. Sino Kuya Joselito eh. O, iba to. Kaya magsalita. Ano? Mahina yung boses mo, bro. Iba to. Mahina yung boses mo. Parang nasa loob ng drum. Parang natakot, no? Natakot. Sige, mag-ipon ka muna ng lakas ng loob, bro, ha? Hindi mo na kita ibababa, no? Mag-ipon ka muna ng lakas ng loob. So, uncle nag-retract yung niya, yung itlog. Nilamigan yung kamay. Pabihira. May tatanong ako sa iyo, boy, Letra. Ayun. Pero lakasan mo muna yung boses mo kasi kung nasa loob ng drum eh. Mahina yung boses mo. Ay, boy, Letra, siya ngayon. Tinatago yung boses. Siya yan. Hindi siya yan. Lakasan mo yung boses mo, bro. Paano para makapag-usap tayo maayos? Lakasan mo lang, pasuyo lang. May itatanong ako sa iyo, boy, Letra, okay lang ba? Okay nga, lakasan mo lang yung boses mo. Ang hina kasi. Nasa work ako eh. Maingay talaga dito. Ay, wala ko. Hindi ko na problema yan. Yung problema mo, magtatanong ka na. Sa work ka pala. Problema mo yan, bro, no? Kaya lakasan mo, hindi kita marinig eh. Ang hina eh. Trabaho ka muna dyan. Mama-aksidente ka pa dyan eh. Kasalanan ko pa. Mamaya, masiko ko yung pananampalataya mong mali, mapukpok mo pa yung kamay mo kung ano mang ginagawa mo dyan. May palo mo pa yung keyboard sa ulo mo, no? Ano mang ginagawa mo dyan, no? So, sige, pakit tayo ng iba. By the way, sige nga, salita ka. Ano ba tanong mo? Itatapat ko na lang yung speaker sa tenga ko. Parang nasa bagyuhan ka, bro. Oo, may bagyo kasi sa may bagyo sa ngayon. Dapat Malakas ba ulan dyan, uncle? Dito, ambon-ambon lang eh. Ambon-ambon okay, lang. okay. Pero walang pasok ng mga bata dito. Magpapakir lang tayo, no? Sinagot ko nga, ministro nga yun kasi bawal makipagdebate sa inyo pag hindi ministro. Yun yung sinasabi ng mga tunay na INC. Nananiwala kami sa mga tunay na INC. Bawal makipagdebate pag hindi ministro. Nakipagdebate, pinapayagan nyo, edi ministro. Diba?
Ganun lang kasimple yung sagot yan eh. Tama. Tama yun. Pero na lang, Brad. kung may paipakita siyang ID na hindi ako ministro, o gawin nyo. O ito ID ko, hindi ako ministro. As long as wala kayo na ipapakitang ID at nakikipagdebate kayo, ministro nga kayo. Ministro ng Diablo. No? Diba? So, mag-mute ka na. Yun lang pala itatanong mo, walang kwenta. Constantine here. Sabi ni useless, wala eh. No? Bakit ba? Ano bang, akyat ka dito, useless servant, para usap tayo dito. Ito yun ang kanya. Unang Tesalonica 5:23. Basa. Okay. Naway Ano ba yan? panatiling walang kapintasan ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sabi, naway, humihiling St. Paul na sana ang katawan ng mga Kristiyano sa Tesalonica, no, ay panitilihing walang kapintasan. Di ba? Sana, naway. No? Ibig sabihin, wala siyang kasiguraduhan na humihiling siya, meron siyang hope. No? No? Hindi ito ngayon, kundi hanggang sa pagbabalik pa siya ni Kristo, magiging ganap na banal. Di ba? Andun siya sa may nandun siya sa may unang unang Korinto 3:3 hanggang 12, di ba? Ay, balikan lang natin saglit, no? Kapag dumating na ang ganap, lilipas na ang bahagya. Ngayon, malabo pa ang ating nakikita. Ngunit pagdating ng ganap, makikita natin ang harap na makita natin ng harapan. Di ba? Napakalinaw. No, si St. Paul na naman sa Pilipos. Sino yan, Uncle? Ako, Uncle. Ba? Kalabang ko si Word Bride. May debate kayo? Yung tagti 3 minutes lang. Parang 3 minutes ako, 3 Saan mo minutes. in-upload? Sa Facebook ko. Ako'y nakaabot na. So may mga gusto kayong ipa-upload, bro, kasi walang content yung kabilang yung ethos bottom eh. Yun sa lahat. Nga pala si James Jordan, no? Ayos ha. Muna ikipag ka na rin ha. Ang payo ko lang sa'yo, Brother Ben, hanapin mo yung yung boses na hindi ka madaling mapagod, yung tune. Tinan mo, magkanina pa ako salita ng salita, hindi ako napapagod, di ba? Yun, para hindi ka maubusan ng energy. Kasi dito napitikan ako sa kanya. Sabi niya kasi born again, hindi na nagkakasala. Ganyan. Napitikan ako eh. Sabi, sige, tagti 3 minutes na. Palagang naghamon kasi siya, tagti 3 minutes daw kami. Ganda yan. Ganda na latag mo bro ha. Pala si James James Jordan, anong church mo bro? Anong paniniwala Pwede mo? ba magtanong? Pwede naman, kaso anong church mo muna bro? Para magkatanungan tayo. Hindi, ako lang magtatanong. Sige, bumaba ka na lang bro. Bababa ka o sasabihin mo yung church mo o bababa ka? Church lang ang hinihingi ko bro. Ipagdadamot mo pa? Church? Oo. Church lang bro, yan ang church mo. Inglesa ako, Inglesa. Inglesa? Inglesa? Ano yun? Yeah, babae nag-English? Inglesa ni Manalo. Inglesa. Wala to, nananarantado to. Wala to, baba ka. Unfair yan sa mga unfair yan sa mga INC, no? Hindi kami ganyan lumaban. Ito si Mar. Meron siya dito kasi uncle sinabi niya dito, si Pablo daw, sakdal na. Kung buo na, sakdal na daw siya doon sa mga panahong sinusulat niya pa yung mga sulat niya. Sakdal na daw. Mayroong talata na sinasabi na si Pablo, hindi pa sakdal. Sabi ko na sinungaling siya. Diba binigay ko yung kaya, no? Ang kulit eh. Actually, hindi yan generally accepted na mga born again. Hindi ganyan ang view ng mga born again eh. Pang yan, ROG kasi yung mga born again, sinasabi nila na nagkakasala pa sila. Pero meron silang pangtitwist na ginagawa. Yung pagkakasala nila, ang paparusahan lang doon yung laman, nagkakasala sa kanila yung laman. Parang ang mangyayari uncle, karama kunyari, nagnakaw ka, tapos ang parusang gagawin sa'yo, makukulong. Parang ganun, parang planado na nandito, ganun, parang ginagawa. Kasi yung espiritu daw yung kumikilos sa kanya ngayon, kung magkakasala sila, yung laman daw. Basta, ang gulo din nun, doktrina nila. No? Ito si Mar, Brother Mar, anong church mo, bro? Anong paniniwala mo, bro?
Saksi ni Jehovah. JW ka bro. Alright. So, syempre, doctrinal yan. JW kasi yung mga kamiyembro nyo, nasa kalsada yan, di ba? May mga pamphlet. So, sige bro, mga Catholic naman kami bro, no? Kami yung mga pinag-uusapan nyo na sinasabi nyong sumasamba sa rebulto. Mga kahoy, bato, no? So, kami yon. So, nandito kami sa TikTok para magbigay ng kasagutan sa mga ganun tanong. At the same time, na rin namin yung ganda ng doktrina namin, yung katotohanan ng doktrina namin. So, kagaya ng ginagawa nyo sa mga Catholic Church, aanyayahan din kita bro na mag-Bible study. Sige bro, pwede kang magtanong sa amin. Kahit ano. Basta sa kapakinabangan ng spiritual bro. Tanong ko lang, bakit na equal ang scripture at tradition para sa inyo? So, ganito yan bro. Hindi lahat ng tradition equal dun sa scripture at hindi lahat ng scripture equal sa tradition. Kasi may mga false scripture din, may mga false tradition din. Kunyari, yung Book of Enoch, hindi siya kinanon, hindi siya nirecognize. So, hindi siya ka-level ng tradition na oral, na sacred. Yung Gospel of Peter, hindi rin siya nirecognize. So, ganun din sa tradition ng Catholic Church din, ang magdi-define kung ano ang tradition ang kapantay ng scripture, hindi yung kung ano lang yung makita mong scripture na unwritten tradition, ay yun na kagad yun. Kasi meron ding tradisyon ng tao. Kunyari, yung mga tradisyon ng tao, yung mga aral nyo, na si Jesus Christ, hindi kapantay ng Ama. Tradisyon ng tao yan, hindi yan scriptural. Ano pa? Na si Jesus Christ siya si Saint Gabriel. Saint Gabriel, tama ba? Na Diyos, na tas may mga Diyos na lower gods. Kunyari, yung Arianism, yan, tradisyon ng tao. Hindi yan biblical, tradisyon ng tao. So, hindi yan kapantay ng scripture. Ang kapantay ng scripture, yung mga turo ng mga apostol na hindi na isulat. Kaya Apostles' Creed. Alam mo yung Apostles' Creed? Pag hindi yan galing sa turo ng mga apostol na kinasihan ng Diyos, kahit oral yan, kahit naisulat pa yan, kahit nga mga Gospel of Peter, hindi yan sa turo ng mga apostol, itakwil, kagaya ng Arianism. Ibig sabihin bro, hindi lahat ng tradisyon inaano na namin, inaalaw. Namimili kami kagaya ng Bible, pinili namin kung alin ang sacred. So siyempre kung sacred ang kunyari, yung pinunasan ni si Saint Veronica, yung mukha ni Kristo nung binubuhat niya yung krus, hindi ba yun same level nung kapangyayari na isinulat doon sa gospel? Kung totoo yun, parehas lang totoo yun so magkapantay yan, 'di ba? Kung ano yung turo, kunyari si Tomas hindi naman nagsulat, 'di ba? Hindi siya nagsulat. So ibig sabihin yung turo niya sa oral hindi kapantay sa turo na isinulat ni Saint John, ni San Mateo, ni San Lucas, hindi kapantay. Ay anong klaseng kalokohan yun? Saan mo napulot yung ganun? O bigyan kita ng ebidensya na magkapantay ang oral tradition sa written scripture. Basahin mo nga Uncle yung 12:13 o 13:14. Diyan mo sa last chapter, sa last verse. So ako na lang para hindi tumagal, no? Sabi doon, sabi ni San Juan, marami pa akong nais isulat sa inyo. Sulat ha? Ngunit hindi ko ibig isulat sa pamamagitan ng tinta at panulat. Kung di nais kong makipag-usap sa inyo ng harapan. Ano daw? Imbis na isulat niya, ayaw niyang isulat sa pamamagitan ng tinta at panulat. Kung hindi, sa pamamaraang, pakikipag-usap ng harapan. Hindi ba pantay? Pantay! Pantay na pantay. Kasi ayaw niyang isulat, gusto niya usap ng harapan. Pero pwede siyang isulat. Kaso ayaw niya. Ibig sabihin, pwede niya palang isulat 'yon, pero ayaw niyang isulat, gusto niya usap harapan upang malubos ang aking kagalakan. Iyon ang kasiyahan
ni San Juan. Ayaw niya lahat isulat. Gusto niya iusap. Ibig sabihin, imbes na isulat niya, iuusap niya na lang, hindi magkapantay nga. Kaya nga yung mga Johannine community, hindi naman lahat ng aral nila naka-inline doon sa sulat ni San Juan. Kunyari, doon sa sulat ni San Juan, merong antikristo na sinabi. In-explain niya yun sa oral kung sino-sino yung mga yun. Kaya yung mga Johannine community, kilalang kilala nila kung sino yung antikristong sinasabi doon. Yung mga Gnostic. At yung mga humiwalay sa simbahang Katoliko na mga aral at lumabas na. Ayaw na magpatuloy sa loob ng simbahan. So pantay talaga, bro. Hindi mas mataas, mas mababa. Walang ganun, bro. Kalokohan yun, bro. Kasi wala namang half truth, bro eh. O kunyari, itong sulat, puro tama, tapos ito namang salita, medyo tama lang. Walang ganun, bro. Kasi ang inspired sila mismo. At ang salita, nilagay sa bibig nila mismo, direkta. Kaya nananatili sa oral yung iba. Kasi hindi nga daw lahat magkasya sa sulat. Yun yung parable ni Yun yung malalim na pananalita ni San Juan eh. 'Di ba? Ngunit marami pang ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Kung isusulat isa-isa, sa palagay ko kahit ang sanlibutan ay hindi magkakasya. Ganun siya kabigat. Sabi niya, yung gospel niya, last verse nung gospel yun yung last verse. Ito ay mga bagay na isinulat ko at patotoo ko kay Kristo kasi wala akong Bible dito, no? Pero hindi sabi niya, ngunit may disclaimer siya, marami pang ibang mga bagay na ginawa si Kristo na kung isusulat isa-isa, sa palagay ko kahit ang sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat. Sa Greek, Bible, yung nakalagay doon, Biblia, na mga isusulat, hindi na magkakasya ang sanlibutan. Kaya ang ginagawa niya on that time, nangangaral siya oral, same level ng written. Yan yung mga huling pagbati niya sa ikalawang sulat niya at saka sa ikatlong sulat niya. Kaya nga maiksi yung ikalawa at ikatlo eh. Maiksi lang. 'Di ba? Isang aklat lang, isang papel lang 'yan eh. Tapos hanggang 13 lang, hanggang 14. Tapos yung ending ganon. Marami pa akong isusulat ngunit hindi ko na isusulat sa pamamagitan ng tinta at panulat. 'Di ba? So kung nirerespeto mo yung sulat ni San Juan, dapat itakwil mo yung mga doktrinang Bible alone, yung Biblia lang sapat na, yung walang oral tradition, walang oral teaching. Itakwil mo yung mga ganyang aral na wala. Meron kasi eh, 'di ba? So ayun yun, Brother Mar. Kasi daw mas dakila ang ama kaysa sa anak. So saan naman ang mangyari, Uncle? Mas dakila. Pakitin natin si Juicy Fruit ha. So, yung mas dakila ang ama kaysa sa anak, iyan yung role. Kunyari, ganito. No? Doon sa panahon ni Abraham, inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak. Tandaan natin, si Isaac nun, binata na. So, dito tayo sa mas dakilang ama, no? Role kasi yun. Kasi yung role na ginampanan ni Kristo as a lamb. Ibig sabihin nun, sinusunod niya yung kagustuhan ng kanyang ama. Kaya nga ang sabi doon ni Isaac, no, ang kagustuhan mo ang masusunod. Yeah. Ayun yun. Yun yung role. Magkakaiba sila ng role dun sa salvation. Pero as pagiging God, co-creator sila, pare-pareha silang creator, pare-pareha silang omniscient, omnipotent, pare-pareha siyang pantay-pantay yan. Equal yan sa attribute ng God. Pero pagdating sa salvation natin, no, yung ginampanan ni Kristo, nagpakumbaba siya sa Ama. Yun yung role niya as the only begotten Son of God, no? 'Di ba? Kasi nagkatawan tao siya eh, nagpakapako nga sa krus. Tama. Ephesians ba niya, Pilipos 2:6. So, yun yung nakaparallel sa Old Testament. Na yung ama at anak, nagpapakumbaba lagi ang masunuring anak. Kaya nga ang sabi dun sa kautusan, honor your father and your mother. Hindi lang yan basta respeto. Kung hindi,
pagpaparangal yan. Paparangalan mo yung tatay mo. At yun yung utos ng Diyos. At si Kristo, tutuparin niya lahat ng kautusan. Kaya nga si Santa Maria, nirerespeto niya, ino-honor niya. Hindi lang basta respeto, honor eh. Alam niyo honor, pagpaparangal. At saka din, tsaka uncle, kahit yung ama din nakila niya rin yung anak. Oo. Sabi nga, di ba? Diba sabi niya doon eh, luwalhatiin mo ako gaya ng kaluwalhati ang aking taglay bago nagkaroon ng sanlibutan. Yeah. So yun lang kasi yun yung mas dakila ang ama kesa sa anak. Ganun yung kasimple eh. So ganito yan, ganito. Straight to the point na tayo, no? Ganito. Kunyari, nagpakumbaba ako sa tatay ko. Kasi yun yung utos eh. Honor your father and your mother. Sabi pa nga dun sa Wycliffe, di ba, 1919, Matthew 19:19, worship thy father and thy mother. Worship, ibig sabihin, veneration, bigyang pahalaga. So, ibig sabihin ba, mas taong-tao siya kaysa sa pagiging tao ko? Hindi eh. Pareho ang tao eh. Ibig sabihin, yung nature, eto ha, yung nature mo, hindi yun nagalaw. Ganun lang yun eh. Porket nagpakumbaba si Kristo, parang ang nangyari niyan, yung nature niya nagagalaw, bumababa yung nature ng pagka-Diyos. O dito tayo sa tao, nagpapakumbaba ako sa mga matatanda, sumusunod nga ako eh. Kahit minsan labag sa loob ko, sumusunod ako. Kunyari, yung sinabi, pumunta ka doon, ganito ka. Susunod ako, kasi yun yung utos ng Diyos eh. Respeto mo, bigyan mo ng pahalaga ang iyong mga magulang. So ibig sabihin ba, yung level ng pagiging tao ko, nagiging kalahati? Ganun ba yung unawa nila? Ang gara, ang weirdo talaga. Grabe. Nature ang pinag-uusapan. Hindi ko nagpakumbaba ka o dinakila mo yung tatay mo o kung ano pa mang gagawin Hindi mo. ka tao. Kunyari, sinabi ko, Brother Bench, mas dakila ka sa akin. No? Mas gwapo ka sa akin. Ibig sabihin, humanoid na ako. Ang gara na, no? Pabihira naman. Ano kaya pag nagbabasa ng Bible to ba? Kunyari, no? Sinunod ko yung may nagutos sa akin, sumunod ako. So, kalahating tao na ako, kalahating katulong. Kalahating Nature ang pinag-uusapan natin dito. Yung nature ni Kristo, kung pantay ba siya ng ama sa nature. Pero yung role nila sa salvation, nagpapakumbaba talaga ang ama ang anak sa ama. Kasi ama niya yun eh. Magpakumbaba eh. Tignan mo, kung nagpakumbaba ang tatay, ang pangit. Diba? Tignan mo itsura. Applicable ba sa utak natin yun? O kung kunyari, hypothetical question. Ang divine revelation, ang ama ang nagpapako at ang anak yung nasa taas. Sa kanya iaalay ang ama.